Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So medyo matindi po ang pag-uusapan natin mga Kadabarkads, kaya sana naman po itapusin ninyo ang video na ito hanggang sa dulo dahil meron tayong revelasyon na nakalap mula po sa isang article. Pero bago ang lahat, nais ko lang i-share sa inyo na 29 araw na lang po pala, Pasko na, 'di ba? So papalapit na po ng papalapit ang Kapaskuhan. So ready na po ba ang lahat? Since malapit na nga po ang Pasko, maraming mga Kadabarkads natin na nagtatanong kung saan gaganapin ang Christmas party po ng mga Kadabarkads natin. Kung sa Meralco Theater daw kaya dahil mas malaki ito kumpara po sa mga venue na pinagdausan ng Christmas party ng mga Dabarkads noong nakaraang taon. Kung di ako nagkakamali, sa Clowns po ni Alan Kay nag-Christmas party ang ating mga Dabarkads. So ngayon kaya, saan kaya? Diyan nga kaya sa Meralco Theater? Nako, yan po ang dapat nating abangan. Dahil syempre, mas marami pong Dabarkads natin ngayon kumpara noong isang taon. Kaya kailangan sa malaking venue i-celebrate ang kanilang Christmas party. Samantalang pag-usapan at talakay naman natin itong picture na nakita ko po sa Facebook. So si Raisa Madison po kasi ay nakasimangot dito dahil naubusan po siya ng upuan. Si Queen Amber, si Miles Ocampo, and si Min Mendoza lamang po yung nakaupo dito sa may stage po ng Itbulaga. Samantalang si Raisa May wala pong maupuan. Kaya gano'n na lamang yung kanyang itsura habang nakatingin sa tatlong nakaupo. Dito po, sa unahan po niya. No, yung inuupuan po nila Tito Soto, nila Bossing Big Soto. Tingnan nyo naman po itsura nitong si Raisa May. Kaya nga sabi ni Amber or Queen Amber, sorry daw dahil walang naupuan itong si Raisa May. Kalong na lamang daw si Amber habang nakaupo si Raisa May. Pinapapunta si Raisa May doon sa upuan para kalong na lang daw itong si Amber. Ang cute nilang magbiruan, 'di ba? Pero hindi po totoong galit si Raisa May, ha. Ano lang 'yan, kulitan and joke-joke lamang po nila 'yan. Samantalang ang isang Kadabarkads natin, itong mommy po ni Tasha Mulak ay nananawagan na i-report daw itong fake na account ni Andres Mulak sa TikTok na meron pong 496.6 na followers, halos 500,000 na. Sabi po dito ni Charlene Gonzalez, "Hey guys, this TikTok account is pretending to be me. This is not my TikTok account. It's fake. Please help me report. Thank you." So, nirepost niya po yung post ng anak niyang si Andres Mulak. So, akala ko tuloy ito po ay kay Andres Mulak talaga kasi yung username and syempre yung pangalan niya ay Andres Mulak. Tapos, ang laki po ng followers, halos 500,000. Yun po pala ay fake. So, kinakailangan talaga ay suriin po natin yung mga pinapalo natin na account. Yung akala natin sila po ang nagmamayari pero hindi po pala dahil yun pala ay mga peke at ginawa lamang ng mga taong gusto pong magsamantala sa kanilang kapwa. So, please beware na lamang po sa mga account na patuloy na nanggagaya po sa mga artista. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa aking nasagap na balita po sa isang article na itong Tape Inc. po pala daw ay patuloy pa rin na nagbabayad ng kanilang malaking utang sa Kapuso Network. Hindi pa po pala tapos. Yung bayarin na di umano ay pumalo ng 800 million. Hindi pa raw yun tapos. So paano daw ang mga balitang nagkalat na babalik daw itong tape gayong hindi pa pala tapos ang utang bayaran sa Kapuso? Sabi kasi dito, totoo ba na malabo sa kasalukuyan ang sinasabing magpo-produce ulit ng noontime show for GMA7 ang Tape Inc. Television and Production Exponents Incorporated na pinamumunuan ni Romeo Halosos Sr., former representative of Zamboanga?
Di umano'y nagbabayad pa rin daw ang dating producer ng Itbulaga ng mga utang na naiwan sa Kapuso Network. Di umano'y almost 800 million nga ang naiwang utang sa GMA ng tape na kailangang isettle ng mga halushos. Naipon di umano ang 800 million mula sa Itbulaga at sa Pumalit na programang tahanang pinakamasya na hindi nagtagal sa ere. Paunti-unti naman daw itong binabayaran pero malaki pa rin di umano ang kailangang isettle kaya malabo raw munang mag-produce ulit katulad sa kumakalat na papalitan ang gagawing programa ng GMA at Tape Inc. ang It's Showtime. So ayan mga Kadaber Kads, yun pala mga pinagkakalat ng tape na Depender ay mga peke po, wala palang magbabalik na programa po under Tape Incorporated at napapabalita pa nga po napapalitan daw itong It's Showtime. Wala po palang katotohanan yun kasi napakalaki pa po pala ng utang ng naturang production dito po sa Kapuso. Sabi pa dito, at for the record, ayon sa source, matagal na di umano ang appointment ni Miss Malu Chua Pagar sa tape pero wala pang official appointment ito at hindi pa raw nakaupo sa kanyang posisyon. Kamakailan kasi ay naglabas ng statement ang Tape Inc. na si Miss Malu ang hahawak ng Tape Inc. Retired executive si Miss Malu ng nasabing kumpanya. So ayan na po mga Kadaber Gods. So buong akala po ng lahat ay babalik ito kasi pinagkakalat po ng ilang mga tape depender na magbabalik na daw, 'di ba? Kung inyong natatandaan, every month, every simula po ng month, pinakakalat nila na magbabalik daw itong kanilang sinusuportahan na production at programa, 'di ba? Pero ang ending ay hindi naman po pala. Tapos nitong nakaraan po, ang pakalat 'di ba ay next year na lamang daw babalik ngayong pagpasok ng 2025 dahil inaayos daw mabuti yung mga pasabog ng kanilang produksyon and etc. So wala palang katotohanan yon ayon po dito sa isang write-up ng isang article dahil napakalaki pa di umano ng utang ng produksyon sa Kapuso Network. So paano daw babalik? Patuloy pa rin itong nagbabayad at kukonti pa lang daw yung nai-settle ng naturang produksyon dito po sa Kapuso Network. So kailangan muna syempreng mabayaran yon bago sila magsimula ulit ng panibagong kontrata. Kung hindi pa naman nababayaran, hindi po yan muna magsisimula. Lalo't napakalaki pa po, di umano 800 million ang babayaran po nila at kukunti pa lamang yung naisesettle. So ayan po, lumabas na ang katotohanan and wala palang aasahan na babalik kasus Mio Marimar. So ano po ang komento ninyo dito mga Kadaber Gods? Please comment down below kung ano po ang masasabi ninyo dito po sa ating latest update tungkol sa ating mga Kadaber Gods and syempre sa kalaban po nila.